tanghali po. Ngayon po ang episode na ito ay mag-aararo kami ng sugarcane o tubo. Ito pong aking tubo na to ay ang tawag dito ay ratun. Sa amin ay pulpul. So iyan po namin, bubuksan po namin yung para sumingaw yung init ng lupa. Ang gamit namin yung aming traktora na Kubota na 4x4 na bigay ng PRDP. Sana po tunghayan nyo itong aming pag-aalaga o pag-araro, pagsusuyod ng aking tubo. Napakainit po ng panahon ngayon. Ang oras ngayon ay -20 para 1:00 ng tanghali. Hello po, ito nandito ako sa kalagitnaan ng aking sugarcane o tubuan. Ito pong binhi na to last year tinanim namin, bigay po ng SRA, yung Sugar Regulatory Administration, yung tibtib. Binigyan po kami ng nursery. Halos lahat po ng member ng black farm namin ay nakakuha ng binhi. Ito pong binhi na to ay hindi ko lang sure kung anong series ito, pero at least hindi na kami bumili ng binhi ng tibtib kasi po ang mahal po yung pagbili ng ng tibtib o yung cuttings ng tubo. Kung hindi ako magkamali, ang isang sako ay nagkakahalaga ng 150 pesos isang sako. Ito pong sa akin ay gumamit ng 200 bags. So magiging kung 200 tip pa lang 30,000 na. Iba pa yung yung
pambayad mo sa traktora, yung land preparation, tapos yung magsasakol, yung pag itatanim na po, babayaran mo yun per day. Pag medyo malaki na, ayun, alagaan na, araruhin. Pag ganitong ito po, pag ganitong ano na, halos ganitong kasing laki na to, pwede nang applyan ng abono, either 4600 o kung gusto niyo ng ammonium. Yung pong ammonium kasi medyo mahina para sa tubo, 2100, 25 lang yun. Kaso po itong sa akin, hindi po lahat ganito kalalaki. Ayan, nakikita nyo naman po sa background, medyo ano pa siya, kasi po isang beses pa lang umulan dito, so hindi pa advisable mag abono dito sa tubuan. Pag medyo madalas na po yung ulan, itong ko ipapa-apply ng abono. Kasi ay yung pong abono, sa mga hindi pa nakakaalam, ito po ay nitrogen. Ibig sabihin po, nitrogen ay lumilipad. Subukan nyo maglagay ng abono na 4600 sa inyong lugar, sa isang lugar, sa open area, ganyang sandakot na ganon. Unti-unti po yun na nababawasan, kasi nga po yun ay lumilipad po yung nitrogen. Napapansin nyo po yung mga nagano ng CO2, matataas ang kanilang imbornal, yun po kumukuha sa hangin yung nitrogen. Kaya po ito dapat kapag in-applyan mo ng abono to, yung basa yung lupa or uulan, para po mabasa kagad yung in-applyan mong abono. Otherwise, kaunti lang po ang papupuntang nitrogen sa tubo. So yun po isang paalala ko sa mga hindi pa nakakaalam. Inulit ko, ang nitrogen po ay lumilipad. Nababawasan po yung nitrogen kapag nilagay mo sa isang lugar. Kaya sa tubo, kaya sa mga halaman, advice ko po sa mga halaman o sa mga puno na basahin yung abonong ilalagay nyo. Yan po, dito dumaan kanina, ngayon dito sa dadaan ngayon, hanggang sa mabuo niya yung ano, matapos niya itong portion na to. Igdadalawang linya po ang kaya niyang ano, kasi yung mga blade dalawa lang po. Saglit. Nilagyan ko ng pabigat yung bato para po lalong bumaon yung ano, yung talim. Kasi po ngayon pa lang na araro to, so medyo may katigasan ng lupa, kaya kailangan lagyan ng pabigat yung talim ng yung pangararo. Kahit na anong bagsak mo pa sa hydraulic ng traktora, gayon pa rin, kaya kailangan applyan mo ng another na pabigat, load. Medyo, ayan po, kung mapapansin nyo, medyo dilaw yung aking tubo rito. Dito, berde. Kung mapapansin nyo, itong aking katabi, noon, nung nagpatanim ako ng tubo, kasalukuyang kinukuha rito, kinukunan ng buhangin.
Ayan po. Ayan, hanggang dito yung sa akin. Ayan ang poste. Kaya hindi ko sinagat kasi nga ano sila, nabibitin yung yung tubo, yung lupa bitin na. Ayan po, ganyan po kalalim. Kaya nung pong tag-ulan, umapaw po yung tubig dito. Ayan gumawa ng ano dyan. Umapaw. Pagkatapos, lumusot dun sa may kikita niyong puti na yon. Lumusot dun. Siyempre maghahanap ng mababang lugar yung tubig. Kaya ewan ko ba dito sa katabi kong ito. Bali pamangkin ko itong tenant dito. Nasilaw yata sa pera. Ayun, yung may tubo na yon, pagmamayari din ng aking isang pamangkin. Pinatanim niya yung tubo na yan. Sana gaganda yung tubo niya. Yung pong nakikita niyo mga puno na yun, yun po yung aking kubo. At yung nasa likod po yung medyo maluwang. Hindi naman po kaluwangan. Halos po 2 hektare yung aking lupa doon na nakatitulo sa akin. Yun po. Balik tayo sa tubo. Ang tubo kasalukuyan po ay mataas po ang selling price ng asukal. At saka dati noon, nung hindi ako nagtanim ng tubo, bali po binibili nila yung sugar cane, yung asukal, bali 3 palo, 3 klase. Merong 800, may 950, at saka merong 1,000 o 1,100, ganon. Ngayon po, ginawa na lang 1 palo, yung isang klase na lang. Halimbawa 1,500 o 1,200, ganon na lang, pare-parehas na lang po. At saka ang kagandahan nito ng tubo, kapag nagpatanim ka ng tubo, after ma-harvest, linisin mo yung tubo, susunugin mo yung pinag-harvestan, yung dahon. Katapos, yun po ang magiging, ang tawag doon ay raton, o tinatawag namin pulpul. Ito nga po, pulpul ito. Wala kang sinong gastos dito dahil hindi ka nagpatanim, hindi ka nag-land prep. So malaking bagay po yun. Kasi po meron ding halaga yung yung magpapatanim ka. Yung nga sa pa lang, sa tip pa lang, agagastos ka ng 30,000. In land preparation, bawat hektarya ay yung rostrillo ay sa amin ay 2,000, pero sa labas 3,000. Kasi po yung aming asosasyon, meron kaming mga grant na farm machinery galing sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. So pag non-member po, yung mga non-member sa rostrillo, yung balsa na 10 blade ay 2,700. Kaya lang medyo tumatas po yung kapag tumaas din ang presyo ng crudo o diesel. Ngayon po sa amin ay 2,000 kasalukuyan. Katapos po yung 3 talim o 4 na talim na tinatawag na disco, yung araro. Dati po yung sa amin ay 4 na talim yon. Ngayon ginawa namin 3 para hindi siya nahirapang humila yung traktora, para magaan siya. Dati kasi laging nasa primera ang shift ng traktora. Ngayon po nagagawa niya niyang nasa segunda. Yun po ay doble sa rostrillo. Kung 2,000 sa amin, magiging 4,000 po yung disco. Ngayon sa ibang non-member ay magiging 4,700. Yun po, yun ang kagandahan ng meron kayong samahan o asosasyon o kooperatiba. Magbuhat po nung January
o yung year 2024. Isang beses pa lang umulan dito. Last 3 days ago o 4 days ago. Umulan po dito. Kaya lang, bagya lang. Medyo tuyo pa yung lupa, hindi pa ganong sagad yung yung basa ng lupa. So kaya lang po, ang purpose ko dito ay para mabuksan yung lupa at sumingaw yung init ng ng lupa. Yun po yung purpose ko dito. Pagkatapos po nito, hayaan ko muna para sakasakali in God's will uulan ulit. At pag maganda na, pwede na mag-abono, meron na po akong naka-prepare na urea dito 4600 sa kubo para po maabonohan ko na ito. Ang tubo po ay para sa inyong kaalaman ay yearly po ang pag-harvest ng tubo. Hindi na po kami gumagamit ng mechanical cutter. Nasubukan po namin yon. Mabilis nga yon, yung mechanical cutter. Sandali lang yung 1 hektarya. Tapos nakaagapay yung isang truck. Merong conveyor yung mechanical cutter. Diretso doon sa truck. Diretso putol na yon. Mga 1 feet ang putol or kulang sa 1 feet. Ang disadvantage po ng mechanical cutter, sana magawa ng paraan. Magawa ng paraan yung pagpuputol. Kasi po yung pag pinutol yung tubo, tulad nito, ayan po yun. Kikita nyo, ayan po yung pinagtabasan ng kampilan. Ngayon po sa mechanical cutter, iikot po yung talim, umuikot na ganon. Nasisira po yung bali ng tubo. Yung ugat minsan nabubunot. Katapos ito nasisira, nagiging parang anong tawag doon? Nangasira yun. Kaya mas maganda po yung sa mechanical na kampilan ng pagtabas, hindi po na nagagalaw itong puno. Yun po ang kagandahan ng pagtabas ng kampilan. Kaya mas gusto namin yung at pinatatabas namin ng mano-mano. Tapos po merong truck na magdadala sa Luisita Sugar Mill sa may Tarlac. Doon po dinadala yung aming aning tubo. Kasi po yung dito sa Porac, yung sweet crystal, buhat nung lumindol, nasira po, malaki daw ang sira. So hindi na, hanggang ngayon di pa pinapagawa. Sana malapit lang yung howling, kasi malaki din yung howling. Kahigian naman po ng howling dito sa Luisita ay pagdating doon ng truck na galing dito sa amin, meron kaming priority, kumbaga sa mga senior citizen. Priority po yung mga truck na galing dito. Hindi na katulad ng ibang pipila pa. Matagal, kumisan nilang days, 3 to 5 days. Doon po sa yung mga truck dito galing sa amin, minsan wala pang 1 day na na-unload na po yung tubo namin. Tsaka meron din kaming meron tawan din po yung Luisita Sugar Mill na pupunta rito, tapos binibigay yung mga ticket. Napakasipag po ng aming taga-ayos kapag kami ay nag-harvest na. Kaya lang, ang laki pa rin ng gastos. Alam nyo po yung truck, merong allowance yung driver na 300. Katapos yung mga nagtatabas, bibigyan mo rin ng allowance na 300. Maliban pa doon, yung pinaka-foreman nila,
bibigyan mo rin ng 300 per truck. Per truck po yun. Kaya kung makakawa ka ng 5 truck, 5 times 9, magkano na yun? 45. 4,500. Malaking kabawasan din yun. Dati wala po yun. Yun ang tinatawag na kalso. Parang pampalubag loob. Kaya kapag hindi mo naman binigyan, siyempre tatamad-tamad yung mga tatabas. Minsan iniiwan na lang yung iba. Pero kapag mayroong pampalubag loob, siyempre pupulutin nila yung mga nalalagnag na tubo. Alam niyo po, sa bandang Negros nakikita ko sa mga TV, sa YouTube, yung po mga bata pinupulot nila yung mga natitira-tirang tubo. Tapos binebenta nila. Dito po sa amin wala yun. Sa pagkatapos maisakay sa truck, wala na, bahala na. Itong mga tubong naiwan, wala na, matutuyan na tulad nito. Sa Negros po ito pupulutin pa yan, mga bata. Tsaka doon sa Negros, 5 ata yung kanilang sugar mill doon. Tsaka dito po sa amin, tutuloy ko po sandali. Yan po, itutuloy ko po yung kwento ko kanina dun sa regarding dito sa tubo. Ang aming kasing lokasyon, ito po ay lahar area. Ibig sabihin ay natabunan po kami ng pyroclastic material mula sa Mount Pinatubo. Kita niyo po yan, puro buhangin yan, lahar. Kaya ang daming kumukuha buhangin dito sa amin. Kaya yung dating lupa dito, kung hindi ako magkamali, yung poste na yan, lubog po yan. Kung hukayin mo, yung talagang yung hangganan ng lupa, yung talagang lupa. Ngayon, ito, napayos namin, unti-unti, natatanggal yung ibang buhangin. Pero yung sa akin, hindi ko pinakwari. Hayaan ko ng ganito. Sa kaka-cultivate, magiging lupa din to. Tsaka apply mo ng ipot ng manok. O kung yung anong tawag doon, pataba na organic. Kaya po ganito ang klase ng tubo namin. Unlike sa Batangas, sa Negros, mataba po yung lupa doon. Kaya maganda po yung kanilang tubo ron. So, kita nyo, napakadali kapag meron kang makinarya. Kung sa kalabaw, matagal po. Kasi yung isang kalabaw, isa lang ang kaya niyang raruin. At tapos napakabagal pa, tapos mainit pa. Kailangan mo pang painumin yung kalabaw. Itong traktora, hindi na kailangan painumin. Yun po ang advantage ng makinarya. Pero kung minsan, kailangan pa rin yung pag-aararo ng kalabaw. Mga tarambuli. Ikaw, papatay mo lang yung kaya, kuryente. May alap ang mga din. Timbang malaki rin ang magye. Timba. Dahil may burus mo rin balik ka.
Sobrang pali niya. Ah. Sobrang pali. Biglang ng isda, tinigil yung pag-aararo. Ayan ang nahuli. Alang marag ka lang kita na kalwe. Wala. Ito nga mo itong nandin. Ayan po yung aking naging parte. Kasi po, alam nyo to, yung jar na yan, hindi sa na pagmamayabang, napuno po yan. Itong jar na yan, meron pang dalag sa loob. Ayan, pakikita ko yung dalag. Oh. Ayan. Lagyan natin ng pasingawan. Yung iba, pinauwi na ni Kuya, tsaka sa aking mga kapatid. Ginawa namin sa 2, 3, 4. Bali po 5 parte. Ako hindi na ako kumuha ng dalag. Kasi mamamatay lang kung kukuha ko ng dalag. So ito, nilagyan ko na ng asin. Saka ko tinanggalan ng kaliskis at bituka. Ayan po. Para hindi mangamoy. Yung kaninang hararo kami ng tubo, biglang tumawag si Kuya. Kasi meron siyang nakitang tubigan dun na maliit, katapos merong kangkong. Meron daw siyang narinig na ingay ng mga isda. So ang ginawa niya, kinuha yung panti, tsaka yung panguryente. Ayun. Tanghalin tapat ng isda kami. Kaya mamaya ako na itutuloy yung pag-araro ng tubo. Yun po guys, na tapos na rin na suyurin o araruin itong aking tubo. Kanina bago kami kumain ay kaninang kasagsagan ng pag-araro namin. Biglang tumawag kasi Kuya. Marami siyang nakitang isda dun sa nakwari. Yun, dami naming nahuli, kahit na 15 kilos meron o 20 kilos tilapia at saka dalag. Kaya hininto namin, kanina lang pinatuloy ko doon sa kapatid. So yun po, muli po ako nagpapasalamat sa inyong panonood, sa inyong walang sawang suporta. Happy Easter sa inyong lahat at nabayan nawa tayo ng pumay kapal. Muli po, ito ang inyong lingkod sa Dikyakabud Farmer Senior Citizen. Mag-ingat po tayo. Jesus love us. God bless. Bye bye.